Alright mga kapatid, so 180 na in-check ang pinadeport mga tol, pinalayas dito sa Pilipinas, pinabalik ng China matapos ang summary deportation ng BI o Bureau of Immigration siguro to ng meaning. Mga kapatid, no? So pinauwi daw sila 180 na Chinese workers. So ito ang ating aalamin ngayong araw na to dito sa UNTV, no? Itong balitang to, bibigyan natin ng reaction video and commentary. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Ipinadeport na ng pamahalaan patungong Shanghai, China ang 180 Chinese nationals na nabistong iligal na nagtatrabaho sa ipinasarang Pogo Hub sa Pasay City noong Oktubre. Sa inilabas na pahayag ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, ang mga ito ay itinuturing na mga illegal alien dahil wala silang dokumento para manatili sa bansa. Imagine mo paano nakapasok ng Pilipinas, no? Masyado kasing maluwag talaga, mga tol, ang ating gobyerno. Kung hindi man gobyerno, mga tol, 'di ba? Naalala ninyo yung napanood natin nung nakamakailan lang na may na-discovery daw na bandang part ng Mindanao ba 'yon, na gumagawa ng mga peking document, no, para sa mga Chinese national dito sa Pilipinas, mga tol, birth certificate, lahat-lahat para makakuha sila ng kanilang mga kailangan dito sa Pilipinas. At merong mga Pilipino talagang tumatanggap ng bayad para doon sa mga bagay na ganyan. So eto, no, 180 na Chinese na may illegal alien, mga tol. 'Di ba? Wala silang rason kung ba't sila nandirito, mga tol, kundi eto lang, mga Chinese workers daw, at ngayon ipina-deport. Ang napakarami yan, 180. No, 180. Ang dami rin kasi talagang korupsyon, mga tol. Isa yan sa number 1 na kalaban din natin dito. Katuwang ng PAOK sa ginawang deportation, ang puwersa ng Bureau of Immigration. Ayon sa mga otoridad, ang mga ito ay pawang mga empleyado ng Smart Web Technology Pogo Hub. Ang naturang establishmento ay nauna ng sinalakay ng mga otoridad noong Oktubre dahil sa pag-ooperate ng prostitution den. Sa naturang operasyon, ilang Pilipina at dayuhan ang na-rescue ng mga otoridad. Diba? Tapunan talaga tayo ng mga basura, mga tol, diba? Para sa kapakinabangan ng iilan, diba? Para sa kapakinabangan ng iilan at para sa ikakayaman ng iilan, mga tol. Ito ang nangyayari sa bansa natin, diba? Ano ba yung Pogo? Diba? Ano ba yung Pogo, mga tol? Tapos ito pa, prostitution pa. Mga pagpasok nila ng mga basura nila, halimbawa ng mga illegal na droga, ito. At eto, buti na lang talaga kahit papano nakakakita tayo ng mga ganito na kahit papano kumikilos ang ating pamahalaan. Yan, Bureau of Immigration, no? 180 na Chinese workers ipinadeport o pabalik doon kayo magkalat ng basura nyo sa bansa ninyo. Diba? Napakahina na talaga ng ating bansa, mga tol, dahil sa mga ganito mga bagay. Dala ng korupsyon yan, mga tol, eh. Guro, dala na rin ng kahirapan, mga tol. Sino ba namang hindi papayag, mga tol? 'Di ba? Na ikaw babayaran ka ng ganitong halaga, gagawin mo lang yung mga ganyang bagay sa hirap ng buhay, kahit ikaw siguro malagay sa ganyang sitwasyon, 'di ba? Tanggapin mo na yung pera, bahala na gobyerno kumilos sa kanila, basta ikaw may pera ka, 'di ba? Ganyan talaga, eh. Ang mga ipinadeport ay inaasahang kakasuhan sa China. Alright, mga kapatid, eto naman ngayon, 'di ba? After nung 180 na Chinese workers na ipinadeport, no? Pinadeport at pinabalik doon sa kanilang bansa, doon sila kakasuhan, 'di ba? Eto naman, 9 na barko ng Chinese Maritime Militia na mataan sa paligid ng Ayungin Shoal. Ayan na, sa paligid na ng Ayungin Shoal, mga tol, kung nasaan ang ating BRP Sierra Madre. Eto, balitang inchik talaga to, mga tol, balitang China. 'Di ba? Sana talaga tuloy-tuloy ang kilos ng gobyerno natin at wag nilang papayagan na talaga tayo unti-unting sakupin ng China, mga tol. 'Di ba? At nangangamba tayo na baka pagkatapos ng administrasyong to, babalik na naman tayo sa dati. Eh wala. Ganun talaga ang buhay pag nangyari 'yon. So ito, panoorin natin ulit tong balitang to mula sa UNTV pa rin, mga kapatid. Ella, ayon sa AFP Western Command, siyam ang Chinese Maritime Militia vessel na nakita dyan sa may bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, 5 Chinese Maritime Militia Vessel umano o CCMV ang nasa loob ng bahura at 4 naman ang nasa labas nito. Pansin nyo, hanggang report lang, di ba?
Siyam na barko ng Chinese Maritime Militia namataan sa paligid ng Ayungin Shoal, sabi ng AFP. So anong ginagawa natin mga tol? Asan dun yung word na pinoprotektahan, dinidepensahan ng ating soberanya? Bakit hanggang report lang tayo? Asan ang aksyon? 'Di ba? Ganyan ba nangyayari sa ibang bansa? O may namataan tayo may namataan tayo mga mangingisdang Pilipino. 'Di ba? Anong nangyari sa atin sa Anong nangyari sa atin sa Indonesia, sa Vietnam, 'di ba? Hinuli yung ating mga mangingisda na illegal na pumasok sa kanilang teritoryo, 'di ba? Sa ating ganito namataan na nga siyam na barko na Chinese Maritime Militia namataan sa paligid ng Ayungin. So anong aksyon natin doon? Hindi natin mapaatras, 'di ba? Hindi natin mapalayas kasi nga napakahina natin mga tol 'Di ba? Hindi natin mabigyan ng pondo-pondo samantalang bilyon-bilyon yung pinag-uusapan natin ngayon sa Kongreso, mga nababalitaan natin, 'di ba? Bilyon para dun sa travel expense, bilyon para dun sa additional budget, 'di ba? Nag-increase daw ng budget na 12.5 billion ang Kongreso. Biruin mo 'yun. Bilyon-bilyon na pinag-uusapan tapos meron pa 'yung sinabi ni Coco Pimentel, 'di ba? 450 ba? 450 billion. Mga tol, 'di ba? Samantalang ito namataan siyam na Chinese, 'di ba? Chinese Maritime Militia vessel namataan. So namataan lang siya pero wala tayong ginagawa. Ayon sa general, sa tuwing nakikita nila ang mga Chinese Maritime Militia sa Ayungin ay agad silang nagde-deploy ng rubber boat para itaboy ang CCM sa mapayapang paraan. Sinabi ng opisyal na lagi na lang silang nasa non-confrontation mode upang maiwasang tumaas ang tensyon sa lugar. Diba? Mahigpit nilang binabantayan sa ngayon ang mga magiging pagkilos ng mga CCM vessel. Ngayong taon, nagsimula ang Chinese Maritime Militia na pumasok sa Ayungin Shoal kung saan nakahimpil ang BRP Sierra Madre ng Pilipinas. Ang cute ng pahayag nasa non-confrontational mode daw. Tapos rubber boat daw ang dinideploy nila para palayasin o para itaboy itong mga maritime militia vessel. Yung mga maritime militia vessel mga tol, siyam na ganito kalaki. 'Di ba? Tatapatan mo ng rubber boat tapos non-confrontational mode para maiwasan daw ang tensyon. Ganon natin ipinagtatanggol, ganon natin dinidepensahan ng ating soberanya mga tol. Anong sasabihin? Tatawanan lang tayo ng mga yan Alam mo yung parang pumasok ka sa isang area, tapos biglang may lumapit sa mga batang uhugin, tapos sasabihin sa "Oy, umalis ka rito. Dito kami nakatambay. Doon ka, layas ka rito." Ikaw papansinin mo ba? Hindi Kasi mga tol, ganun lang ang tingin sa atin ng China. Masakit man tanggapin pero ganun lang talaga tingin nila sa atin. Biruin mo, mga China Maritime Militia vessel tapos tatapatan mo ng rubber boat para itaboy. Paano mo itataboy yan? Rubber boat? Rubber boat, itataboy mo siyam na Maritime Militia vessels, 'di ba? Tapos non-confrontational mode para hindi tumaas ang tensyon. So asan doon hindi natin pinupulaan mga tol ang ginagawa nilang hakbang. Nalalaman nila kung ano yung nararapat nilang gawin, sila nakakaalam niyan. Pero sinasabi lang natin kung ano yung alam nating mangyayaring resulta. So yun na nga ang nangyayaring resulta. Wala. Kinumpirma ni Commander na may siyam na Chinese Maritime Militia vessel silang namataan sa paligid ng Ayungin Shoal. Matatandaan noong linggo muling hinarang ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel ang rotational and resupply mission ng AFP sa lugar kung saan personal na nakasama at nasaksihan ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at Westcom Commander Vice Admiral Carlos ang pambubuli ng China. Muling nagsagawa ng dangerous maneuver at water cannon sa mga supply boat kung saan nasira ang isa at kinatak na lamang ito pabalik. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Okay mga tol, sabi nga nung mga napapanood natin, kailangan seryosohin ng gobyerno to. Hindi yung puro mukha lang nilang seryoso pinapakita nila. Seryoso tayo, gagalit na tayo sa China. Mga ganyan-ganyan lagi natin nakikita Pero sa action mga tol parang hindi ganun kaseryoso nung nakikita natin mga tol. Kahit kayo 'di ba, hindi niyo naman kailangan graduate pa ng napakataas na pinag-aralan para maintindihan niyo
yung mga supply boat natin, 'di ba, hinaharang ng Chinese militia vessels ng CCG. Binobomba tayo ng water cannon para maitaboy tayo. Tapos merong Siam na Chinese maritime militia vessels, ang ipantataboy natin rubber boat. Nagbibiro ba sila? 'Di ba? Nagbibiro ba sila sa ginagawa nila? Oh, mapapabilib ba nila ang Pilipino niyan? Wow, ang galing naman ng AFP natin, ang galing naman ng Navy natin. Nag-deploy ng rubber boat. Wow, 'di ba? Mga tol, hindi tayo ano sa kanila, no? Saludo tayo sa kanila. Pero yung seriousness, mga tol, 'di ba? Kahit kanino mo itanong paano mo itataboy ang mga maritime militia vessels niyan ng rubber boat? 'Di ba? Paano mo itataboy yan? Non-confrontational. Sa ibang bansa, mga tol, harangin ka ng mga malalaking coast guard nila. 'Di ba? Habulin ka, banggain ka, papalayasin ka talaga, bombahin ka ng water cannon. Dito nga ang ginagawa nila sa atin Tapos sa atin, ang report, nag-deploy ng rubber boat. Well, kayo na bahala dyan, mga tol. Anong masasabi nyo dyan? Comment na lang kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.